Sa isang lipunang marami ang mga macho, nakagugulat na marami rin pala ang takot sa kanilang mga misis. Tuloy ang ilan nating mga senador, nagbabalak magsulong ng panukalang batas para protektahan daw ang mga mister na under. Ako si Jessica ang Carrot King. Pasok ako sa Record. Minsan nang nagpakitang gilas si Jessie sa programang Pinoy Records taong 2009 nung hilahin niya ang isang owner-type jeep sa pamamagitan lang ng kanyang leeg. Pero ang tigasin niyang astang ito, pang stunts lang pala. Dahil kapag nasa bahay na ang tigasin, nagiging tigasaing, tigalaba, tigahugas ng pinggan, at tigalinis ng bahay. Si Jessie, aminadong under ni Commander. At habang ginagawa niya ang lahat ng gawaing bahay, si Mrs. walang tigil sa pagtalak. Hindi ganyan. Kasi mo maigi. Umpisa pa lang daw ng kanilang pagsasama. Si Jessie na ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Sa utos din mismo ni Kathleen. Basta sinabi ko, oh, ikaw na dyan. Ikaw maglaba niya na. Ayoko maglaba. Ikaw magsaing. Ikaw na lahat dito. Ikaw. Oh, ito po. Labahin pa to. Bilihan mo ng pagkain ng anak mo bago ka umalis. Hindi ka ba nagsasawa? Ako! Pagkatapos ng 5 oras ng paglalako, diretso siya sa palengke para mamili ng pananghalian. Pagdating ng bahay, saka pa lang magluluto. Nasaan mo pa? Para na kumulo agad. Ang tanging trabaho lang ni Kathleen, alagaan ang kanilang 2 anak. Kasi may pagkatamad ako eh. Kahit na nung dalaga ho ako, hindi ako naglalaba. Ikaw, lagay sa ito. Yung electric fan, hindi mo marinig. Hindi pa binuksan. Lagay mo na yung mga paasin. Kahit nagtatalak si Kathleen, si Jessie tahimik lang. Ayaw raw niya kasing lalo pang magalit si Mrs. Pero ang ginagawa ko mas pamilya ko, hindi sa ibang tao. Kaya mas sabihin nila kung under, okay lang. At bakit kayo ba pinaglalaba ko? Hindi naman kayo, mga pamilya ko . Pati mga umpukan at inuman ng kanyang mga kaibigan. Iwas na iwas daw si Jessie. Ayaw na ayaw daw niya kasing matalakan. Nahiya ako para hindi na maulit yun. Hindi ko na ginagawa, mas na meron magyaya sa akin mag-inom. Hindi na sumasagot. Kung gumagawa ang alibay, sinasabi ko, pare, may lagnat ako, hindi ko pwedeng minom. Pero kahit aminadong takusa o takot sa asawa, hinding-hindi raw iiwan ni Jessie si Kathleen. Yun nga lang, meron siyang pakiusap. Yung masalita lang siya may na, huwag mong pasigaw. Kasi pag pasigaw, tagang mga sabi, nako, sisigaw na naman to. Under kasi kaya okay lang sa akin, sigawan siya ng gano'n ang asawa niya. Madalas nagiging tampulan ng tukso at pangangantsaw ang mga tinaguriang Andres de Saya o yung mga lalaking tila sunod-sunuran sa kanilang mga misis. So ang katotohanan niyan, meron ding mga mister na nakakatikim ng pang-aabuso mula sa kanilang misis, physical man o sa salita. Dahil dito, naging usap-usapan ang posibilidad ng pagkakaroon ng Battered Husbands Bill
Napoprotekta naman daw sa mga Adan na sinasaktan at binubugbog ng mga Eva. Nagsimula ito bilang biruan at kantsawan lang ng mga senador na umaming sila man, under. Hindi malinaw sa ngayon kung mauuwi ito sa seryosong usapan o mananatiling joke only. Alam naman natin yung ating society patriarchal, no? Dominante ang lalaki. At sila yung padre de pamilya, tapos mababalita ang binubugbog sila at sinisikmat, no? Sinisigawan ng asawang babae. Parang nakakahiya. Sa usapan ng mga lalaki, yun ang pinakamababang anyo ng pagkatao. Kaya sinong aamin na battered ka? Ngunit para kay Lolo Pepito, ang tunay na tapang kung minsan nasa pag-amin daw ng kahinaan. 5 taon na raw siyang takot sa kanyang misis. Sa tuwing malalasing daw kasi ang kanyang misis, binubugbog daw siya nito. Lalo na raw kapag ang kanyang kita kulang. Sinasampal ako. Sinasaktan ako. Kahit ano mo dampot. Nito nga lang daw Sabado, hinampas siya nito ng plastik na upuan dahil kulang ang kanyang inentregang kita. Yung pagkabuwal ko, yung pinalo ako, nabuwal ako na tama ito ba ito. Pero kahit dehado raw siya, kahit kailan, hindi raw niya pagbubuhatan ng kamay o gagantihan ang kanyang misis. Dahil nga, natakot ako kung makapagsakit ako ng babae. Minsan nga, lumalabas na ako sa bahay. Uuwi na ako kung mawala yung galit niya. Yung upuan ko, napalo ko sa kanya kasi nag-intrigo siya. Isang linggo, 3 araw lang magbigay sa akin. Paano ang pagkain namin? Wala na. Siyempre, palitin bigas, ulam, sabon, siyempre tubig. Alang lang din sa paliton. Yun ang akong iniisip. Ang mga kasong katulad ng kay Lolo Pepito ang nais bigyang pansin ni Rom, isa sa mga administrator ng blog site na Diego Silang Movement. Layunin daw nilang maamyendahan ang Anti-Violence Against Women and Children Act para mabigyan din daw ng proteksyon ang abused husbands. Ang pinakamahirap sa umpisa yung mapatunayan na meron ng mga lalaking na abuso sa married life nila. 10 taon na raw hiwalay si Rom sa kanyang asawa at siya man, dati rin daw battered husband. Madalas daw pera ang kanilang pinagtatalunan ng dati niyang misis. At kapag nagagalit daw ito, nagiging bayolente. Puputok yung galit niya, hindi mo na siya maaawat, gagawin niya na yung gagawin niya. Tutukan niya ako ng kutsilyo sa leeg, sasabunutan niya ako. Na pagkatapos ng away namin, pagka hinaplos ko yung buhok kong ganyan, isang kumpol na gano'n na nakukuha ko. Isang beses nga raw, ginawa pa nitong ashtray ang kanyang hita. Meron akong nasabi na hindi niya nagustuhan na ikinagalit niya. Tapos bigla-bigla na lang na pinatay niya yung sigarilyo sa hita ko. Nito lang Marso nila nalaman na ang kanya palang dating misis may sakit sa pag-iisip. Na-diagnose siya, undergoing treatment pa rin siya, bipolar daw siya. Siguro dapat ito rin yung pagtuunan ng batas o ng gobyerno mismo. Kasi hindi lang simpleng marriage counseling ang remedyo rito. Nag-aaway dahil sa economic aspect, dahil hirap manap ng pera o iba-iba na. Pero merong mas malalim pa na dahilan kung bakit nagkakaganito. Wala na rin ang kwenta kahit kailan ka talaga wala kasi. Ang walang tigil na pagtalak at ang pagiging nagger. Ayon sa isang psychologist, paraan din daw ng pang-aabuso. Ang misis man ang biktima o kahit pa ang mister. Nawawalan ka ng self-esteem. Depende sa limits ng tao. Maring worthlessness, maring can lead him to depression, probably suicidal tendencies pag on the extreme. Nito lang Biyernes,
Pumayag ang mag-asawang sina Jessie at Kathleen na kumonsulta sa isang psychologist. Kayo kuya, anong nakikita mong problema? Sa miss ko yung pag siya nag-utos, kailangan po susunod siya agad. Pag di siya nasunod kagad, talak siya ng talak. Kayo naman ate, anong nakikita niyong problema? Sa kanya po pag nag-utos ako ang bagal-bagal. Bagal po kasi bagal kumilos. Gusto ko po kasi pag nag-utos ako, agad-agad po. Yung alam po, kailangan po muna pag nag-utos siya, yung isa po muna tinatrabaho ko, tapusin ko po muna bago siya mag-utos ng pangalawa. Para hindi ako natataranta. Pasensya ka na kung gano'n ako magsalita sa'yo. Masakit din naman sa akin Ikaw naman kasi maano ka mabagal ka kasi Yan mo, hindi naman mauulit. Hindi na kita hihiyawan. Babago na lahat. Pagkatapos ng kanilang counseling, nauwi ang lahat sa isang taksyapo kung saan ibinuhos ng mag-asawa ang lahat ng mga naipon nilang galit sa isa't isa sa pagtatapon ng mga plato. Magiging okay na po lahat. Wala nang galit, wala nang pasigaw na utos. Malumanay na lahat. Ang karahasan, walang kinikilalang kasarian. At kailanman, ang pananakit hindi solusyon sa away mag-asawa. Lalo lang itong lumilika ng mga sugat at peklat na maaaring sumira sa pamilya.